on when their rights are trampled upon. Itong katiwalian sa Bucor. At yan na nga mga kaibigan, pinasok na nga po at pinag-usapan yan ni Senator Raffy Tulfo ang katiwalian na nagaganap sa Bucor o Bureau of Correctional. Ito ay matapos na magkaroon ng issue, magkaroon ng mga pangyayaring may kinalaman sa pagkamatay ng broadcaster na si Mr. Percy Lapid. Ayan, so dahil na rin sa naging kasong ito ni Percy Lapid ay na-relieve sa pwesto ang Police Director General na si Bantag, dahil siya ang itinuturong mastermind sa pagpaslang o pagpatay kay Percy Lapid. Ayan, so bukod dito, anyway, marami kasi yung issue, marami kasi yung mga opinion ng iba't ibang mga opisyal ng pamahalaan. Si Salvador Panelo ay iba naman yung kanyang paniniwala, naniniwala ito na mababasura lamang ang kaso tungkol kay Bantag dahil wala di umanong direct link na magtuturo kay General Bantag na siya nga ang mastermind sa pagpaslang kay Percy Lapid. Alright, so samantala ay ipinaliwanag naman ni General Bantag ang kanyang side kanina lamang, at sinasabi niya na may kinalaman si Boying Remulla sa kasong ito, boss niya daw si Boying Remulla, at merong itong kinalaman daw kung bakit siya ay na-relieve sa pwesto. So matatandaan na nitong mga nakaraang buwan ay kumbaga nasangkot sa ipinagbabawal na droga o yung drug trade na tinatawag ang anak ni Boying Remulla. So hindi ko alam kung ano ba yung kinalaman nito, may kinalaman ba ito upang malipat yung usapin tungkol kay General Bantag at maiwaglit sa isipan ng mga tao yung kanyang anak, Hindi natin alam mga kaibigan. Ito ay nasa korte, pinag-uusapan na kumbaga sa husgado. Alright, so dahil dito ay ano pa ba yung mga issue na lumalabas tungkol kay pagkamatay ni Percy Lapid, okay? Yung dalawang statement kasi ng suspect, yung pumatay, yung gunman mismo, ay wala siyang binabanggit na apelyido kung sino yung nag-utos sa kanila, o sa kanya. Nung pangatlong statement niya, sa kanya binanggit na si Bantag nga yung suspect o main mastermind. Pero wala naman siyang binanggit kung ito ba ay si Bantag na Bucor chief or kung sino mga Bantag yon. Basta apelyido lamang po yung binanggit ng suspect. Okay, so samantala ay doon sa investigasyon naman, alam naman natin na si PBBM, si President Bongbong Marcos Jr. ay hindi kumbaga kumbinsido sa ginagawang investigasyon tungkol sa pagkapatay kay Percy Lapid. Ayun. At ngayong araw na nga ng Biyernes ay November 11, 2022 ay inungkat na nga ni Senator Raffy Tulfo ang katiwalian na nagaganap sa Bucor. Yung mga proseso, yung pagpasok ng mga kontrabando at ng kung sino-sino pa o ano-ano pa yung mga naipapasok sa Bucor. Okay? Marami rin kasi yung nagsasabi na nung mawala si Senator Laila de Lima, okay, nung mawala ay di umano lahat ng mga benepisyong nakukuha o ibinabato kay Laila de Lima na kita mula sa drug trade ay nalipat di umano ito kay General Bantag. Isa ito sa mga dahilan ng batikos ni broadcaster Percy Lapid, sapagkat bilang head, kahit mataas na opisyal nga, ay hindi magagawang magpatayo ng mansyon o yung lavish lifestyle ni Bucor Bantag, Bucor head.
no, na si Bantag. So kinwestiyon nga yun ni Percy Lapid na bakit very lavish lifestyle si Bantag, no, at nagpapagawa ito di umano ng mansyon, no. So yun yung isa sa mga itinuturong dahilan ni tawag dito ni Boying Remulla na kumbaga kaya nagawa ni General Bantag na ipapatay si Percy Lapid dahil nga binatikos siya ng broadcaster tungkol doon sa kanyang marangyang pamumuhay at doon sa mga luxury na mga sasakyan. Alright, so panoorin natin, pakinggan natin ang naging pag-usisa ni Raffy Tulfo sa Senate. Alright, so ito po yun, panoorin po natin. Siguro po magkaroon ng top to bottom na paglilinis diyan sa loob ng Bucor. Yan lang po siguro ang tanging paraan. At the same time, i-train siguro ito mga taga-Bucor yung tamang pamamaraan sa paggawa ng kanilang trabaho. At the same time siguro po, kailangan ng lifestyle check ang karamihan sa mga taga-Bucor na yan. Yung mga dati, sabi ko nga, motosiklo lamang minamaneho, ngayon ay naka-BMW na. Dati, nag-renta lamang ng apartment, ngayon, meron ng condo o meron ng townhouse. So maliwanag na sila ay nakikipagsabuatan sa loob sa mga inmates na mayayaman ng mga sindikato na siya nagpapasok ng mga kontrabando. And also, siguro po, lahat ng mga papasok ng mga sasakyan, whether that be of the officers of the Bucor o yung mga delivery, siguro po gagawa ng thorough inspection. And also, siguro po maglagay ng CCTV sa lahat ng mga empleyado pumapasok ngayon inspeksyon. Dapat po may kapkapan din. Hindi lang po dun sa mga bisita sa mga inmates, siguro po pati sa mga empleyadong pumapasok sa loob ng compound ng Bucor, dapat kinakapkapan, ginagawan po ng thorough searching. At yan po dapat ay covered ng CCTV. Maliban na lang po siguro sa mga kababaihan na papasok sa loob ng kwarto at doon kapkapan ng husto at meron po sanang nag-observe to make sure na tama po yung ginagawang kapkapan. Yes, Your Honor. The officials here from the Secretary down to Bucor Chief Katapang are giving the thumbs up to everything you're saying, Your Honor. So, tama ho yun at sisikapin po nilang higpitan yung mga proseso nila dito sa Bucor. Okay. Maraming salamat, Mr. Chair. Thank you, Mr. President. That's all. Maraming salamat po sa ating kasamahan from Isabela and Ilocos and Davao. Thank you, sir. Thank you.